sa 4 ng Efeso 21, basa. Kung tunay na siya inyong pinakinggan at kayo tinuruan sa Kanya gaya ng katotohanan na kay Jesus at inyong iwan tungkol sa paraan ng inyong pamumuhay na nakaraan ang dating pagkatao na sumama ng sumama ayon sa mga kahalayan ng pagdaraya. At kayo'y magbago sa espiritu ng inyong pag-iisip. At kayo'y magbihis ng bagong pagkatao na ayon sa Diyos ay nilalang sa katwiran. Nilalang? Asan ka? At sa kabanalan. Asan ka? Ng katotohanan. Ayun, hindi nilalang sa alabok. Yung taon dati, nilalang sa alabok ng lupa, hininga ng butas ng ilong ng hininga ng buwan. Ito, tao na nilalang sa katwiran, sa kabanalan ng katotohanan. Ito ang tao na walang hinga sa ilong. Dahil ito, nilalang sa katwiran, sa alam ng katotohanan, hindi nilalang sa alabok. Kaya, hindi nilalang sa alabok, hindi sa lang hininga sa ilong. Yan ang dapat yung ngayon, di maliwanag na yan ay nilalang sa katwiran, sa kabanalan ng katotohanan. Yan ang tao na bago. Isang bagong tao. Bakit bago? Meron luma eh. Ba't si Adan luma yun eh. May bago. Ito nga yung nilalang na ang pinakapuno ay si Kristo. Bakit ang iglesia na isang taong bago ang tanging tao na ganap sa paningin ng Diyos? Bakit ang iglesia na isang taong bagong nilalang ng Diyos at si Kristo na ganap, tanging tao na ganap sa paningin ng Diyos? Pakinggan nyo. At siya ang ulo ng katawan sa makatwid bagay ng iglesia. Kita mo. Pag si Kristo ba ulo? Ganap ba o hindi? Ba? Walang kaganapan, wala kay Kristo. Kaganapan ng kabanalan, kaganapan ng kasakdalan, kaganapan ng katwiran, kaganapan ng lahat ng ganap na kay Kristo. Sapagkat binagaling ng Ama na ang buong kapuspusan ay manahan sa Kanya. Na kay Kristo lahat ng kaganapan. Ang kaganapan ay dito ng tanga. Krimen yung nangyayari, kaganapan ng ginagamit. Sana sabihin, ang nangyayari dito, ang pangyayari. Ang kaganapan kasi na kay Kristo eh. Lahat ng ikagaganap na kay Kristo. Si Kristo contains the fullness of everything that is to be full. The fullness of everything is in Christ. Therefore, yung tao, the new man, he can be considered just in the eyes of the Lord, because there is no man just in the sight of the Lord. The only man, the one and only man that can be considered just in the eyes of the Lord is the new man created by God in Christ Jesus from among the Gentiles and the Israelites. That is the new man or the church, wherein the head is Christ. Why do we consider that man as a just man? The church is a man, a representation of a just man, the only one just man on earth. Why? Because the head of that body, which is the church, is Christ. Si Kristo ang pangulo ng katawan sa mga bagay ng iglesia. Ang iglesia ay isang taong bago, si Kristo ang ulo, katawan na yung kanyang mga tayong mga tao. Ang lalabas, ang picture o ang larawan ng iglesia ay isang tao na ganap dahil ang kanyang ulo si Kristo. Pagtingin ng Diyos, ganap ka. Kapatid, nasama ka, nasamay ka, kumbaga sa magnet. Hindi ka naman magnet, nadikit ka sa magnet, magnet ka na rin. Diba ganun? Nadikit ka sa magnet, nagkaka-magnet ka.
Hindi naman tayo ganap, wala namang ganap eh. Dahil kay Kristo, na sa Kanya'y nalikha yung isang samahan ng mga tao na tinatawag na isang taong bago, yung samahan na yun, yung iglesia, yun ngayon ng isang taong bago, naganap dahil kay Kristo. Sapagkat dahil kay Kristo, kaya lang naman tayo aalihin ganap eh. Pakinggan nyo. 13:36. At sa pamamagitan niya, ang bawat nananampalataya ay inaaring ganap sa lahat ng mga bagay. Sa pamamagitan ni Kristo, ang bawat sumasampalataya, masangkap sa kanyang katawan, inaaring ganap sa lahat ng mga bagay. Sa pamamagitan niya, nakita niyo ba yun? Sa pamamagitan niya ni Kristo, ang bawat sumasampalataya, inaaring ganap sa lahat ng bagay. Hindi tayo ganap. Dahil kay Kristo, inari tayong ganap.